It's Saturday morning guys and magpupunta po kami sa simbahan. Magsisimba po kami sa aming kapatiran at dito po kami naglalakad-lakad na mag-ina dahil siya po ay nauhaw. Nauhaw po, so iinom daw muna siya kasi napakainit po ng panahon. Kaya nandito po kami, aba ay patawarin at nagbukas na po ng baon na hindi pa kami nakarating sa kaming paruroonan. Pawis na po siya. Ito, tingnan nyo naman po at kami naglalakad na kapayong-payong para pong mga rayna. Kasi po sobrang init na talaga, sobrang init. Yan pong umagang yan ay palagay ko po ay nasa 39 degree na ang init. Yan po ay 9 o'clock only in the morning. So kung magka-alas 12 po baka mga 41, 42 na yung init. Grabe po ang sakit-sakit sa balat. Kaya nagtitiis lang po kaming magpayong-payong sa paglalakad. Ito po at grabe po ang aming pawis. Basang-basa na kaya natigil po kami sa tabi para siya uminom. Dahil nauuhaw na po siya. Nandito na po kami sa may Murakabat Police Station. Yan lagay na yan. At diretso lang po ang paglalakad namin. Sa hirap pong lumakad. Pagka ganito po palang mainit, ay tunay pong napakahirap ihakbang. Parang pagod na pagod ka. Pagod na pagod ang iyong katawan sa paghakbang. Ang iyong mga paa, hindi ko na nga maihakbang ang mga paa ko. Kaya sabi ko sa kanya, bilis-bilisan mo anak at tayo ay matatanghalian ng husto. Pag inabot pa kami ng alas 10, lalo na pong napakainit. Kaya sabi ko sa kanya, bilis-bilisan mo ang paglakad. Mahirapan lalo tayo kapag hindi ka nagbilis-bilis kasi sa sobrang init na yan. Sa pagtawid na lang po sa stoplight, titigil ka po ng at least 3 minutes, 5 minutes. Paghihintay mo ng stoplight, sunog ka na. Kaya kailangan ng maraming sunblock pa more. Hindi po biro talaga ang init dito sa Dubai. Grabe po. Tingnan nyo naman yung parang yung kalsada parang nagwiwiri-wiri sa init, sa kapal ng init. So diretso, ang malayo-layo pa po ang lalakarin namin. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi ka makakalakad ng mabilis, bumalik na lang tayo at wag na lang tayong pumunta sa pagsamba. Sabi niya sa akin, hindi bibilisan ko na, maghintay-hintay ka lang. Basang-basa na po ang likod niya. Basang-basa na po ang t-shirt niya sa paglakad. Kaya sa susunod, sabi ko magtataksi na tayo. Kung may pamasahe ka, kung wala, di lakad ulit tayo. Kaya huwag po kayong magbasta maglalakad ng malayo dito at baka kayo ma-heat stroke. Grabe po ang init. Kabuti na nga lang po at malayo na din po ang aming lalakad. Buti na nga lamang po at ako'y nakainom ng gamot at lagi akong may tubig na bitbit. Kailangan may tubig kang bitbit sa paglalakad mo dito sa Dubai. Sobrang init na po. Ito nga po yung first time nung bumaha dito sa UAE at first time din pong grabing init agad sa May. Dati po hindi naman ganyan kainit pag May pa lang Pero ngayon sobrang init. Nung pamuhat nung bumaha, uminit naman ang pagkalakas-lakas na init ngayon. Hindi na po mawari ang panahon dito. Dati po itong May, hindi kasi nung mainit. Ang pinakamainit po ay July. Pero ngayon napakainit na po ng May. First week of May pa lang, grabe na. Hindi ka na makakalakad ng hindi ka pagpapawisan. Kaya kayong mga nag-worker ng OFW ng Dubai, grabe po, wag po kayong maglalakad ng malayo. Mag-ano lang po kayo, maaga po ang paglabas ng bahay para hindi kayo mainitan ng husto. Marami pong nahuhospital sa heat stroke na nangyayari. Especially yung pong mga nasa construction. Kaya wag kayong masyadong lalabas nang hindi naman po importante sa ganitong panahon. Kung kami nga po ay hindi pupunta sa pagsamba, hindi po kami maglalabas. Never po akong nalabas ng ganyang oras kasi alam ko na napakainit na dito sa Dubai. Grabe. So, paalala lang po sa lahat ng OFW dito sa Dubai na huwag po kayong gasinong lalabas kasi nga po napakainit. Kung pupunta po kayo sa work, kailangan maaga pa lang po ay kayo ay aalis na. Ayan, nadaanan ko nga po yung magagandang appliances na puro gold ang kulay. Napakaganda po ng mga appliances dyan sa kitchen. Pang kitchen po lahat dyan. Mga serving kitchen, mga platong kay gaganda. Yan po yung mga nadaanan namin kaya napatigil ako at hinayaan ko
lumakad ang aking anak. The more na naiinitan ka, the more na magmabilis ka sa paglakad. Ayan, malapit na po kami sa metro station ng Abu Bakr. Abu Bakr metro station na po yan, yung nilalakaran ng anak ko at ako'y sa likuran lang. Nakapahinga po ako sa kabilang tabi at ako'y humihingal. Ganyan po talaga pag mga bata pa. Mabibilis lumakad pag magbata pa sila. Pero ako, hindi ko na po. Talagang ako'y uminom muna ng tubig at ako'y umupo muna saglit. Taray nga po kasi yan sa Christian school. Kahit kailangan po namin makipag face to face every Saturday. Kasi po yung po ang kanilang patakaran sa school. Kaya may face to face po sila every Saturday dito po. Yan po ang metro station ng Abu Bakr. At ako'y namahinga po sa gilid. Kasi sobrang init ay air condition po ang pintuan niyan. Kaya ako'y pumasok muna habang kami ay namamahinga. Yan muna po kami naupo. Kasi kailangan may pahinga po sa paglalakad. Kasi mga 30 minutes po yung lakad namin yan. Tingnan po ang gaganda ng mga plato na nadadaanan namin. Kasi yan po ay restaurant supply. Kaya napakaganda po. Ayan, lumakad na po kami habang patapos na kami na humahinga at uminom na kami ng tubig para makahinga. Sa sobrang init po. Ayan, presko na po yan kasi pumasok ako sa medyo may AC doon sa Abu Bakr station. Kaunti na lang po ang lalakarin namin, malapit na po kami sa aming pupuntahan. Kasi kalahatian po yan ng metro station ng Abu Bakr at metro station ng Abu Hel, yung lugar na yan. Yan po yung nilalakad namin every Saturday morning. Sa susunod nga po, sabi ko nga sa anak ko, baka hindi na lang kayo pupunta kasi ang init-init na hindi ko na kaya, baka matumba ako sa daan. Kaya sabi niya, no, hindi pwede, kailangan sumama ka sa akin. O sige, magtatax na tayo sa susunod, hindi na tayo maglalakad kasi ang hirap maglakad. Diyos ko, Panginoon, talaga po naman, napakahirap pong lumakad. Nandito na po kami sa destinasyon. Salamat sa panonood. Bye. God bless.